The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, set up liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. And now, this time, let's declare J1 culture. And as we declare this, sabi mo sa katabi mo, partner, walang duda, ikaw talaga yan. Amen. Praise God. Sige, let's declare our J1 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Sa biyaya ni Lord, nararanasan natin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Kamusta po kayong lahat? Yan. Kamusta po kayong lahat? Sabi mo muna sa katabi mo, kapatid, pinangiti mo ako nung nakita kita. Wow. Pwede po ba humanap tayo ng 5 ituturo? 5 ituturo. Sabihin mo, you are blessed. You are blessed. You are blessed. Yan, turo. You are blessed. Nasa taas, you are blessed. You are blessed. Amen. You are blessed. Thank you, Lord. Amen. Yan. Meron po tayong new friends today. Yan. Kasama po ni Mami Ganda ang kanyang family. Hello kay Kuya Victor. Yes. Yan. Kamayan naman po natin si Kuya Victor at ang kanyang partner. Tama si Ate Carly. Tama ba? Cory, yan. Hello, hello. Welcome, welcome. Welcome, welcome naman po natin sila. Kamayan po natin sila. Masaya po kaming kayo ay andito. Yan. Welcome, welcome po sa family ng J1 Sherwood Park. Yan. Ayun. Alam ko kung kanino mo nakuha ang ganda mo, te. Alam ko. Praise God. Thank you, Lord. Sabi mo muna sa katabi mo, partner, excited ako sa gagawin ni Lord ngayong araw na ito. Amen. Sino excited sa gagawin ni Lord today? Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sino dito masaya ka? Kasi today is our first service na 4 p.m. Amen. Grabe. Hindi naman mukhang mga pagod. Pinalakas na ni Lord. Amen. Kasi yesterday, grabe ang ginawa ni Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord sa ginawa niya kahapon. Amen. Wala dito, no? Wala dito ang bagong kasal. Yan. Shout out to you sa bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal. Ano? Mabuhay. Mabuhay. Also, yesterday, nagkaroon ng baby shower sa baba. Kaya kahapon, tayong lahat ay busog na busog. Yan. Tingnan mo yung katabi mo, halata ba? Halatang halata. Amen. Babawiin natin. Babawiin natin. Amen. Yesterday, I was really praying. Lord, palakasin niyo po ang bawat isa. Kita ko kasi nagpuyat nung Friday, prayer works, diretsong set up, do sa wedding, and then mga late na nauwi, ganyan. And then kinabukasan, grabe. Ang galing ni Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang galing ni Lord. Amen. Kaya sa mga susunod pa, yan, sumunod na kayo. Sabi ni Kuya Albert, sumunod na daw kayo. Nakakatuwa po, yun talagang essence ng church. Nakita ko kahapon ang essence ng church. Ang church ay hindi nakulong sa 4 na sulok ng building. It is wherever we go. Ang church ay family. Amen. Grabe. Ang amazing ni Lord. Amen. Praise God. Okay. Tanungin mo ang katabi mo, excited ka na ba today? Mukha bang excited yung katabi mo? Mukha naman. Pwede na. Amen. Praise God. Bago ko po makalimutan, ayan, this coming Thursday, we will have our mentoring for this month of May, Thursday. Anong date sa Thursday? Anong today? 17, 18, 19, 20, 21. Yan. May 21 will be our May mentoring. Saan po yun? Sa extension ng J1 Sherwood Park. Doon sa 920 Bison Way. Doon tayo. Same time, 7 p.m. Okay? Also, on Saturday, May 23, Saturday, we will be visiting our campsite for our local camp. Yun. Our local camp is on June 26 to 28. Pwedeng sumama ang gustong sumama.
Sa Sabado. Ay, announce na lang po natin. Hindi ko po sure kung anong magandang oras. Basta May 23, kung gusto niyo sumama, sama na kayo. And tomorrow, meron po kaming ibang mga kasamang youth and young professionals. We're gonna visit yung campsite for youth camp. Yan. Ngayong summer po, full pack. Sabi mo sa katabi mo, kaya kapatid, humanda ka sa gagawin ni Lord. Amen? Thank you, Lord. Okay. Let's jump into our message for this evening. Amen. Sino dito naalala mo yung text natin last week? Joshua 3 verse 5. Sino dito tandaan mo yan? Sabi dyan, then Joshua said to the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Amen. Sino dito naalala mo yan? Kung naalala mo yan, the whole week na experience mo ba? Did you prepare yourself sa wonders na gagawin ni Lord ngayon? Amen. Alam niyo po yung kahapon, wonders yon. Wonders yung kahapon. Amen. Bakit, Pastor? Yung magulang ko, 3 events sa isang araw. Daig pang Star Magic Sa umaga, tanghali, gabi, Wonders yon, wonders. Grabing wonders ang gagawin ni Lord. Higit pa sa nararanasan natin ngayon, may grabe pang gagawin ng Diyos. Amen? Amen. Nakaka-excite po. And I would just like to encourage all of us, ito po ay hindi lang sa wonders na kaya niyong timbangin. Okay? Kasi last week, we have talked about spiritual pregnancy. Tingnan mo yung katabi mo, mukha na bang nagbubuntis? Spiritually. Yan. No? Sino dito mayroon ka mga pinagpe-pray, taas ang kamay? Amen. Lahat tayo may pinagpe-pray. Amen. At sa biyaya ni Lord, yung iba answered prayer na. Amen. Sa biyaya ni Lord, si Lord may tutugunin pa. Amen. Ganon katindi kapag tayo ay nagbubuntis sa panalangin. Spiritual pregnancy, I'm just gonna remind all of us. Spiritual pregnancy is carrying a burden. Anong burden yan? Okay? At itong gusto kong maunawaan natin. And carrying a burden became easier when you are not alone. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, tanungin mo, sasamahan mo ba ako? Kung asawa mo yung katabi mo, tanungin mo, sasamahan mo ba ako sa hirap at ginhawa? Amen. Mas madali kapag may kasamang nagdadala. Amen. Either sa work, mas masaya kapag lahat kayo ay masisipag sa work. Amen. Mas masaya kapag sa school, if you have school projects, young people, it's good that you're not just alone doing your group project. Amen. Mas masarap kapag merong kasama. Kaya sabi mo sa katabi mo, magkasama tayo. Sa hirap at ginhawa. Amen. May hangover pa from yesterday sa hirap at ginhawa. Amen. I'm just gonna remind all of us, because the Lord wants us to consecrate ourselves. May ini-impress si Lord sa puso mo, sa puso nating lahat ngayon. I don't know kung anong burden ang gusto ni Lord na ipag-pray mo. I'm not sure kung anong dinadala ni Lord ngayon sa puso mo, na vision. Ito maganda, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisang ipag-pray yan. Hindi ka nag-iisa. Dalhin yan. Why? You are not alone with the burden. Pastor, paano mo nasabi? Pastor, how come? How come? Pastor, paano mo nasabi? May tanong pa ako sa inyo. Have you guys ever experienced meron kang kailangan gawin or you need something, pero may na-experience kayong hiya sa katawan? Yung parang, hindi, kaya ko na to. May na-experience kayo ganon? Hindi. Kaya ko naman buhatin to. Yan. Kailangan nating harapin ang issue, bakit nahihirapan ang church magbuntis spiritually. Kailangan nating harapin, bakit tayo, as believers, as disciples si Lord, parang nahihirapan tayo magdala ng burden. It's not just on church. Could be burden sa family. Amen? Baka naman sa family, isa lang nagdadala kasi nahihiya magsabi. Even sa mga anak. Kung ikaw ay anak, baka nahihiya ka magsabi sa magulang mo. Or even ikaw, magulang ka, nahihiya ka magsabi sa anak mo. Because you are not, gusto mo dalhin yung burden . It's good to carry the burden. It's good. Pero, minsan,
Bakit takot tayong humingi ng tulong? Bakit takot tayo magsabi ng totoong kalagayan natin? Church, bakit tayo takot i-share ang dinadala natin? Tanungin mo ang katabi mo. Sabi mo, partner, may dinadala ka ba? Anong sagot? Anong sagot? Tanungin mo, dapat sumagot. Yan. Mahirap yung nagsasalita, walang kausap. Yan. Maghanap ka na tatanungin mo, partner, may dinadala ka ba? Kaya ang tanong po ang title po natin for today's message is, Lord Help. Yan. Ito po ang ating title for today. Can you say, Lord Help? Lord help. Yung talagang damang-dama mo, sabihin natin, Lord Help. Lord help. Yan, alam ko tayo may pangangailangan. Sabihin natin, Lord Help. Lord help. Amen. Na-excite po ako ngayong hapon. Kasi I believe ngayong hapon, meron dito pagagaanin ni Lord. Amen. Sabi mo, ikaw na yon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na yon. Ikaw na yon. Ikaw na yon. Amen? Ikaw na yon. Kumanta. Anyways, let's discuss. Why is it hard for us to ask for help? First thing, bakit tayo nahirapang humingi ng tulong? Number 1, pride and self-sufficiency. Yan. Pride and self-sufficiency. Have you guys ever experienced, takot kang sabihin sa katabi mo yung dinadala mo kasi takot mong ipaalam sa ibang kahinaan mo? Takot mong sabihin yung pinagpe-pray mo sa katabi mo kasi ayaw mong malaman ng katabi mo na mahina ka sa ganito. Ang tawag po doon ay pride. Ang tawag doon ay self-sufficiency. Amen. Nung nag-life group po kami nung Thursday, sabi ko sa kanila, alam niyo mga kapatid, tanggalin na natin sa atin yung, Pastor, pag-pray niyo nga po, unspoken prayer. Paano ko unspoken prayer? Kaya nga natin ipag-pray. Hihingin natin kay Lord directly. Look at what it says in 2 Corinthians 12, verse 9. Each time He said, my grace is all you need. My power works best in weakness. Amen. At kung mababasa pa natin yung continuation ng scripture na yan, in my weakness I can boast. Sa kahinaan, dun pa ako pwedeng magyabang. Bakit? Si Lord ang pupuno sa akin. Minsan kaya tayo nahihirapan humingi ng tulong, ng prayer, request, nahihirapan tayo mag-share sa ating life group leader, no, sa ating pastor, o kaya naman sa kapatid mo, sa magulang mo, or kahit saan. Kasi, iniiyo mo. Dinadala mo masyado mag-isa. Bakit daw? Kasi nga, pride and self-sufficiency. Pero, good news. Sabi ni Lord, my grace is all you need. Amen. Ang tanging kailangan mo ay ang biyaya ni Lord. Amen. My power works best in weakness. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na mahirapang mag-share. Amen. Second thing, why is it hard for us to ask for help? Number 2, the fear of being a burden. Titigan mo nga yung katabi mo. Look at the person beside you. Hindi naman pabigat yan. Hindi naman mabigat. Hindi. Amen. Hindi pabigat. Hindi. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pabigat. Hindi mabigat Hindi pabigat. The fear of being a burden. Bakit po kaya tayo tao, bakit tayo takot na ikwentong ating pinagdadaanan? Ang sabi sa scripture, Galatians 6 verse 2, share each other's burdens. And in this way, obey the law of Christ. Alam niyo po, from that scripture alone, nai-establish ang essence ng church. Why? Kasi sa church, hindi ka mag-isa. Kaya sabi mo sa katabi mo, sasamahan kita. Amen. The reason why it's hard for us to ask for help kasi ayaw nating maging pabigat. Ayaw nating i-share sa iba yung dinadala natin kasi feeling natin kapag share natin yung bigat, bibigat din yung shineran natin. Pero to be honest,
If you guys ever experience to share your burden to a person, tapos nag-pray kayo together, gagaan. Bakit? You share each other's burden. Anong naging resulta? You prayed for one another. Anong naging resulta? You guys recognize kung anong pwede mong itulong kay kapatid. You guys recognize kung anong pwede mong gawing pagpapala sa katabi mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang mahiya. Hindi ka pabigat. Number 3, bakit tayo nahirapan humingi ng tulong? Shame and fear of rejection. Ito po, uso to nung tayo bata pa. Nung ako'y bata pa. I don't know if you guys ever experienced when you were still a kid or when you were still young, takot kayong magsabi sa nanay nyo, sa tatay nyo, kay teacher, na kailangan po namin ng colored paper. Saka ka magsasabi, hating gabi. At pag nagsabi ka hating gabi, pagagalitan ka ngayon ni nanay. Amen? Magsasabi ka, nung bata ka pa, you're gonna tell to your parents, Mami, kailangan ko po ng ganitong project. Medyo komplikado. Tinanong ni mami mo, kailan ang deadline? Bukas po. Na-reject. Nahiya ka magsabi Pero tingnan niyo po, Hebrews 4 verse 16. So let us come boldly to the throne of our gracious God. May tanong po ako sa inyo, church. I have a question to you. Gaano ka kadalas lumapit kay Lord? Kapag may kailangan ka lang, gaano ka kadalas lumapit kay Lord? Sino dito kakwentuhan mo si Lord? Kahit kapag naguhugas ka ng pinggan, kakwentuhan mo si Lord, Lord, thank you ang bula ng sabon. Lord, thank you kasi marami akong hinuhugasan. Yan. Ika naman ng mga anak, tapos ng Mother's Day, ayoko maghugas. Maghugas pa rin. Maghugas pa rin ng pinggan. Alam niyo yun? If you are coming boldly to the presence of God, kahit ano nasasabi niyo kay Lord. Amen? Lord, parang kailangan ko, alam niyo yun? Dahil close yung relationship, there is no shame and fear of experiencing rejection. Na-experience kasi natin bilang mga tao when we start sharing our burden to one another, sabihin ng katabi mo, kaya mo yan, ipag-pray mo lang yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Feeling mo naman, na-reject ka. Ang gusto mo lang naman, makinig yung sinasabihan mo. Yung sinasabihan naman, hindi, kaya mo yan, kaya mo yan. Yun pong hirap sa atin Minsan, kailangan lang nating makinig. Tama? Minsan po, kapag may nag-o-open sa inyo, if there's someone who is opening up to you, alam niyo po, mas magandang makinig na lang. Kasi that person just needs someone na makikinig sa kanila. Sabihin mo sa katabi mo, pakikinggan kita. Amen. Huwag niyo lakan ng mata. Sabi nung isa, pakikinggan kita. Huwag niyo takutin. Huwag niyo takutin, na-reject agad. Amen? We as a church, we as a body of Christ, we as disciples, believers ni Lord, ito ang dapat nating i-work out. No? As we reach out people outside, as we become a blessing to many, tayo mismo maging blessing sa marami. Amen? Na kapag may lalapit sa'yo, maging blessing ka. Kasi every time na lalapit tayo kay Lord, look at this. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Kaya kapag may kailangan, lapit ka lang. Sabi mo sa katabi mo, baka naman. Baka naman ipag-pray mo ako. Yun. Paapat, why is it hard for us to ask for help? Relying on our own strength. Sino dito sobrang lakas mo? Yan. Sino dito ikaw ay 7 times a week nagji-gym? Wow, 7 times a week. Nagji-gym sa kitchen. You're relying on your own strength. Alam niyo po, this is one of the
most crucial thing why we, as believers na tayo, may Jesus na tayo, nahihirapan pa rin tayong humingi ng tulong kahit kay Lord. Kasi akala natin ang lakas-lakas natin. Sabi mo sa katabi mo, uso magpahinga. Sa kabila, hinga-hinga din pag may time. Amen? Hindi na makahinga eh. Amen? You are relying too much on what you can do. You start to forget what God can do to you. Amen? Masyado ka nagpapakapagod sa ginagawa mo, nakakalimutan mo, may Diyos kang kayang pagpalain ka. Masyado kang nagpapakapagod, inaayos mo masyado ang problema, nakakalimutan mo, ang Diyos ang may kaya. Look at this, James 4, verse 2. Ito po matindi. James 4, verse 2. Yet you don't have, kaya wala ka. Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. Grabe, no? Kaya pala hindi ka nagagaanan. Kaya pala hindi parang umaayos ang sitwasyon mo. Maybe because you are not really receiving what you're really asking from the Lord. Kasi sabi sa scripture, yet you don't have what you have because you don't ask God for it. Hindi mo hinihingi masyado. Hindi mo hinihingi masyado kay Lord. Alam niyo po, nakakatuwa pong ating kids. Ating anointed kids. Sila po ay very anak sa kanilang mga magulang. Bakit? Kapag may kailangan, lalapit talaga sila. Mommy, I want that. Daddy, I want that. Anak sila eh. Anak sila. Mommy, can you get that? Eh, abot naman. Daddy, can you carry that? Kaya namang buhatin, kaya naman. Pero bakit sila, ang galing nila lumapit sa mga magulang? Eh tayo anak din. I'm gonna remind all of us, church, anak tayo. At tayo may Ama sa langit. Baka kaya hindi mo natatanggap ang gusto mong maranasan, nakalimutan mo, may Ama ka sa langit. You have a Father in heaven. Amen. Hingin mo sa Diyos ang kailangan mo bilang anak at ibibigay ng Diyos ang pangangailangan mo bilang ama. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hingin mo na daw. Hingin mo na, hilahin mo na. Humingi ka na ng tulong kay Lord. Ipag-pray mo na. Ilaban mo na. Why? Look at this, Psalms 121, verses 1 to 2. It says here, verse 1, I lift my eyes to the hills. Sino dito, you experience frolicking? Alam niyo po yung frolicking? Nasa si Trisha. Explain. Frolicking yung parang, alam niyo po yung patalastas ng pigrolak? Sa damuhan, maghabulan. Yon, frolicking. Naghahabulan sa damuhan, frolicking. Di ba po, kapag may hills, may valleys. Amen? Look at this scripture. I lift my eyes to the hills. So, ibig sabihin, the psalmist, when he was writing that scripture, he is experiencing valleys. Ano ang valley mo sa buhay mo ngayon? Yung patag, parang plato na wala nang nangyayaring maganda. Patag na siya, valleys, wala ka nang nakikitang maganda, wala kang nakikitang bago. Valley. Pero look at what the psalmist wrote. I lift my eyes to the hills. Tiningnan niya kung saan may maganda. Tiningnan niya kung saan mayroong pang opportunity. Tiningnan niya kung saan pa mayroong itatas ang Diyos sa buhay niya. I lift my eyes to the hills. From where does my help come? Verse 2. My help comes from the Lord. Ulitin ko po verse 2. My help comes from the Lord. Can we read that part together? Verse 2. 1, 2, 3, go. My help comes from the Lord. Amen. Ang tutulong sa atin ay ang Diyos. Amen. Ang ating great helper ay walang iba kundi si Lord, who made heaven and earth. Bakit ka pa nahihiyang humingi ng tulong? Eh kung meron kang Diyos na willing tulungan ka anytime.
Amen. Tell the person beside you, humanda ka. Tutulungan ka ni Lord. Tutulungan ka ni Lord. Amen. I'm just gonna discuss a story in the Bible in 1 Kings chapter 17. Hihimayin natin tong chapter na to kasi in this chapter, I see a series wherein God helped Elijah ng sunod-sunod. Ito ang chapter na nakita ko sa Bible wherein the character experienced help ng walang putol, sunod-sunod. Sino dito gusto mo ma-experience yung help mula kay Lord? Amen. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Tutulungan ka na ng Diyos. Amen. Let's talk about 1 Kings chapter 17. Experiencing the Lord's help. Doon sa first part. 1 King. Chapter 1 to 7. That's 1 to 7. Yes. It says here, anong sitwasyon? Anong unang sitwasyon na tinulungan ng Diyos si Elijah? 1 King 17 verse 1. Now Elijah, who was from Tishbe in Gilead, told King Ahab, as surely as the Lord, the God of Israel, lives, the God I serve, there will be no dew or rain during the next few years until I give the word. Yan ang sitwasyon. Ano ang sitwasyon? May tagtuyot. Kapag may tagtuyot, may kakulangan. Kapag may kakulangan, anong sunod? Kagutuman, kahinaan, kasalatan. Okay? That's the first situation. And look how the Lord helped Elijah during that time. He expect the unexpected. Paano tinulungan ni Lord si Elijah? 1 Kings 17, 5 to 6. Sabi dito, so Elijah did as the Lord told him and camped beside Kerith Brook, east of the Jordan, the ravens. Can we say ravens? One more time, ravens. The ravens brought him bread and meat each morning and evening. Siguro kung tayo yung time na yon sa Elijah, the ravens brought him meat. May snacks, may tanghalian, may midnight snack pa. The ravens brought him bread and meat. Grabe, sandwich, bread and meat. Baka pizza yun. Bread and meat eh. The ravens brought him bread and meat each morning and evening, and he drank from the brook. May tanong po ako sa inyo, church. Kanino ka lang lumalapit pag kailangan mo ng tulong? Sa taong inaasahan mo lang? Sa taong kailangan, alam mong tutulungan ka lang? Pero kapag si Lord ang kumilos, you must expect the unexpected. Look at this one. Si Lord gumamit ng ravens. Nakakita na po kayo ng raven? Uwak. Actually, iba po palang uwak eh. Iba ang crow sa raven. Yung raven po mas malaki. Yung crow po, yes. Crow is smaller than raven. Yung raven, sa mundo, ang ibig sabihin ng raven, sa mundo, distraction. Di ba po nakikita natin sa movies, kapag mayroong itim na ibon, ang isip, may mangyayaring hindi maganda. Tama? Kapag nakakita ng maraming uwak or raven, ang isip ng tao, there's a curse that is about to happen. Yun ay definition ng mundo. Pero sa salita ni Lord sa Word, kapag may raven, may provision. Look at this. Luke 12 verse 24. Bakit provision, Pastor? Consider the ravens. Jesus said, consider the ravens. They do not sow or reap. Hindi sila nagtatanim. Hindi sila umaani. They have no storeroom or barn. Yet, God feeds them. Yung ibon nga pinapakain ni Lord, ikaw pa kaya? Kaya nga kahapon, 3 yung handaan, 2 yung handaan. Amen. How much more valuable you are than birds. Amen. Nagigets po ba natin? Sabi ni Lord, how much more valuable you are than birds.
Gusto ko pong maunawaan natin ng tulong na kayang gawin ng Diyos sa buhay natin, it will be coming from the unexpected things. Sa mga bagay na hindi mo inaasahan, who would have thought a symbol of death, a symbol of curse, raven, will bring sandwich. Yung simbolo na sa isip ng tao, pangit, pero gagamitin ng Diyos bilang pagpapala. Yung simbolo sa mundo, pangit ang nangyayari. We know what's happening around us. Amen? We know what's happening sa Philippines. We know what's happening in Canada. We know what's happening in our government. We know what's happening around us. Amen? Pero alam nyo, kapag ang Diyos ang tumulong sa inyo, if we experience yung help ni Lord, expect the unexpected. Bakit? Gagamit ang Diyos ng mga bagay na hindi mo inaasahan para pagpalain ka. Amen? Bakit? Tulong ng Diyos ang mararanasan mo. Amen? Ang Diyos ay magdadala ng mga hindi mo inaasahan para pagpalain ka ng mga hindi mo inaasahan. Amen? Grabe, no? Kapag pala si Lord tumulong sa atin, we will experience the unexpected things. Tanggalin natin, church, sa utak natin na yung pwede nating maranasan lang na breakthrough is from ordinary things. I want us to experience, I want us to realize now na dahil tayo we understand spiritual pregnancy, humanda kayo yung breakthrough natin, extraordinary. Amen. Hindi na basta-basta gagamit ang Diyos ng mga kakaibang bagay para pagpalain ka. Bakit? Tulong na ni Lord ang mararanasan natin. Amen. Containers. Ang sumusunod kay Lord, ang humihingi ng help sa Lord, hindi kailanman pagkukulangin ng Diyos. Amen. Bakit? Ang Lord ang tutulong. I don't know ano ang inyong pinagpe-pray. I'm not really sure kung anong inyong trajectory this year sa mga young people, sa mga nag-aaral, sa mga young adults, sa mga parents. Ano ang hinihingi mo talaga kay Lord? Baka may pinapagawa sa iyo si Lord. Ang key, sumunod ka lang, si Lord ang tutulong sa iyo. Amen. The widow at Zarephath became an extension of the Lord's overflow. Dahil sa kabutihan ni Lord in the life of Elijah, na-extend yung favor ni Lord dun sa mag-ina. And there came favor. Ano ba ang pabor? Pag blessings, pwedeng makonsume sa isang upuan lang. Pero pag favor, hindi mauubos yan. Naunawaan niyo po ba? Kasi kapag blessing, nakukuha lang natin to anywhere eh. Pero kapag favor, hindi mo pinagtatrabahuhan, nararanasan mo. Favor. Again, pag blessings, pwedeng makonsume sa isang upuan. Pero pag favor, hindi mauubos yan. Same thing to how the Lord help out in the widow's life and to her son. Dahil sa pagsunod, tinulungan ni Lord. Anong tulong ang naranasan? Hindi naman sila nagtanim. Wala silang farm to have flour and to have oil. Pero every day, hindi nauubusan ang kanilang sisidlan. Hindi yung blessing, pabor yun mula sa langit. Walang pinagtatrabahuhan na nagsusupply ang Diyos. Bakit? Pabor. Amen? Pabor. Ganun po kapag ang Lord ang tumulong. Hindi mo kailangang paghirapan, dadagdagan ka pa. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, humingi ka na ng tulong kay Lord. Sa kabila, sumunod ka na kay Lord. Amen? This is how the Lord wants us to experience His help in our life. Amen? Kapag ang Diyos ang tumulong sa iyo, apaw-apaw ang mararanasan mo. Amen? Lastly, kapag ang Diyos ang tumulong, if we experience the Lord's help, we won't be put onto shame. Kapag ang Lord ang tumulong sa iyo,
Hindi ka ipapahiya ni Lord. Amen. Anong situation dito? 1 Kings 17 to 18. Ito ang sitwasyon. So una, paano tinulungan ni Lord si Elijah? Si Lord gumamit ng raven, gumamit si Lord ng mga hindi inaasahan para pagpalain si Elijah. That is the first thing. Paano naranasan ni Elijah ang pagtulong ni Lord? Second thing, through the life of the widow and her son, yung kakaunting flour and oil, pinarami ng Diyos. Pabor. Ito yung huli. Katapusan ng chapter 17. Anong sitwasyon, Pastor? Sometime later, makalipas, kinabukasan, walang ano-ano. Sometime later, the woman's son became sick. I have a question, church. Nung nagsimula kang mag-yes kay Lord, nung nagsimula kang maglingkod kay Lord, naka-experience ka pa ba ng trials? Amen. Amen. Mas lalong naging visible ang trial. Tingnan niyo po ang na-experience ng woman. Pinakain ng lingkod ng Diyos, sumunod kay Lord. Tapos yung nag-iisang anak, nagkasakit. Ano kaya maiisip niya? Sometime later, the woman's son became sick. He grew worse and worse. And finally, he died. Wow. Grabe. Lord, tinulungan na nga, namatayan pa. Lord, sumunod na nga, nawalan pa. Then she said to Elijah, the woman from Zarephath told Elijah, O man of God, what have you done to me? Have you come here to point out my sins and kill my son? Or in essence, nagtatanong yung woman, akala ko ba, lingkod ka ng Diyos, pero bakit ito ang nangyari sa pamilya ko? Akala ko ba, Lord, naglilingkod ako sa iyo, pero bakit mas pangit ang nararanasan ko ngayon? Lord, akala ko, pinangako mo, you're gonna do wonders and miracles in my life, pero how come, instead of increase, decrease ang nararanasan ko? Tingnan niyo po ang reply ni Elijah. Verse 19. Paano tinulungan ni Lord si Elijah? But Elijah replied, humanda kayo, give me your son. Ulitin ko po, give me your son. Alam niyo po, to the woman, her son is her most precious possession. Anong pinaka-iingat-ingatan mo? Parang kanta yung pastor. Ano ang talagang tinatago-tago mo? The Lord is telling you today, give it to me. Baka masyado mong dinadala mag-isa eh. Give it to me. Give me your son. And he took the child's body from her arms, carried him up the stairs to the room where he was staying, and laid the body on his bed. Verse 20. Then Elijah cried out to the Lord, O Lord, my God, umiyak si Elijah. O Lord, my God, why have you brought tragedy to this widow who has opened her home to me, causing her son to die? Next verse. Verse 21. And he stretched himself out over the child 3 times and cried out to the Lord. Alam ni Elijah kung kanino iiyak. Alam ni Elijah kung kanino siya hihingi ng tulong. Elijah cried out to the Lord, O Lord, my God, please let this child's life return to him. Ang hinihingi ni Elijah, posible o imposible? Imposible sa atin. Imposible sa atin. Ang hinihingi ni Elijah, Lord, ibalik mo ang buhay ng batang ito. Please let this child's life return to him. Pero tingnan niyo po verse 22. The Lord heard Elijah's prayer. Ulitin ko po. The Lord heard Elijah's prayer.
Narinig ni Lord ang iyak ni Elijah. And the life of the child returned, and he revived. Yung imposible, kapag ang Lord ang tumulong, gagawin posible ni Lord sa iyo. Ipagkatiwala mo lang kay Lord ang pinaka-greatest possession mo. Grabe, hiningi ni Elijah, give me your son. Walang time mag-mourn yung nanay. Siguro nasa isip ng nanay, hindi ko ba pwedeng iyakan muna yung anak ko? Kukunin mo sa akin, bakit? Anong gagawin mo? Pero malinaw, ang sabi ni Elijah sa babae, give me your son. Ano ang bigat mo? In essence, the Lord is revealing us this very moment sa atin. Ano ang dinadala mo? Ano ang greatest na iniingatan mo? Ibigay mo kay Lord. Verse 23. Then Elijah brought him down from the upper room and gave him to his mother. Look, he said, your son is alive. Church, kapag kamay ni Lord ang tumulong sa iyo, humanda ka. God won't let you down. Hindi ka ipapahiya ng Diyos. Amen. Hindi hahayaan ni Lord ipahiya kanya. Bakit? Ang daladala natin ay ang pangalan ni Yahweh. Ang daladala natin ay ang pangalan ni Lord. Ang daladala natin ay ang pangalan ni Jesus. Umiyak si Elijah, Lord. Ibalik mo ang buhay sa batang ito. Church, anong dinadala mo ngayon? Hindi mo kailangang mag-isang bitbitin yan. Hindi mo kailangang mag-isang dalhin yan. Hindi mo kailangang mag-isang ipag-pray yan. Pwedeng ipag-pray nung woman, yung anak niya. Pero anong ginawa niya? Elijah, yung anak ko. Elijah, anong gagawin ko? Church, that's why we have church. We have one another to share our burden. Amen. Sometimes kapag hindi mo na kaya mag-pray, nangyayari yon, amen? There are days na hindi mo na kaya mag-pray. Kasi ang hirap-hirap na. Kasi ang bigat-bigat na. There are days na parang hindi mo na kontrolado yung sitwasyon, Lord. Pero si Lord may ipapadala ding Elijah sa buhay mo. Amen. May ipapadala si Lord na Elijah sa buhay mo. Ipag-pray ka, mag-pray kayo together. You're gonna do life together. At kapag nangyari yon, if you share your burden to one another, humanda ka. Kamay ng Diyos mararanasan nyo. Yung imposible, gagawin posible ng Diyos. Yung namatay niya, bubuhayin ng Lord sa buhay mo. Amen. Look, he said, your son is alive. Hindi ka ipapahiya ni Lord. Amen. Can I ask the worship team po? Alam niyo po, church, I believe today may gustong patunayan ang Diyos. Alam niyo po, we are in the verge of church growth. Amen. We are in the verge of gusto ni Lord mag-mature ka, gusto ni Lord magtiwala ka palalo sa Kanya, gusto ni Lord ibalik yung apoy na nawala sa'yo, gusto ni Lord may mabuhay uli sa'yo. Gusto ni Lord this time around magtiwala ka naman sa Kanya. Bakit? Tutulungan ka ni Lord. Tutulungan ka ni Lord. Tell the person beside you, tutulungan ka ni Lord. Amen. Humanap ka ng tatlo, sabihan mo, tutulungan ka ni Lord. Tutulungan ka ni Lord. Tutulungan ka ni Lord. Amen. Tutulungan ka ni Lord. Amen. Tutulungan tayo ni Lord. Amen. When the Lord's help, when we experience the Lord's help, umanda kayo. Expect the unexpected. Magpapadala siya ng uwak sa buhay mo para pagpalain ka. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Pangalawa,
Kapag pagtulong ni Lord ang naranasan mo, pabor ang dala nito. Pangatlo, hindi ka ipapahiya ng Diyos. Kapag ang Diyos ang kumilos, iaangat ka pa niya. Amen. In conclusion, the Lord is just waiting for you to ask for help. Ikaw na lang ang hinihintay ni Lord. Amen. I don't know if you remember yung scripture natin kanina sa James. The reason why you don't have it, you don't ask God for it. Kaya wala sa'yo, hindi mo hinihingi masyado sa Diyos. Kaya hindi mo nakikita yung breakthrough. Hindi mo masyado iniiyak. Hello, church, gusto ni Lord tulungan ka. Ikaw na lang hinihintay ni Lord makinig sa Kanya. Look at this. Isaiah 30 verse 18. Yet the Lord longs to be gracious to you. Si Lord excited palang tulungan tayo. Look at this. Yet the Lord longs, naglolong si Lord para magbuhos ng biyaya sa atin. The Lord longs to be gracious to you. Therefore, He will rise up to show you compassion. Church, I would like all of us to hear the voice of the Lord this time. Anak, excited akong kumilos sa buhay mo. You know what? We as a church, I believe marami tayong pinagpe-pray. I believe marami tayong idinudulog sa presence ni Lord. I believe marami tayong iniiyak. I believe marami tayong hinihiling pa. Marami tayong hinihintay pa. Pero listen to this. The Lord longs to be gracious to you. Gusto ni Lord kumilos sa buhay mo. Gusto niya. Willing siya. Therefore, He will rise up to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for Him. Again, blessed are all who wait for Him. Church, hindi lingid kay Lord ang pinagtatagumpayan mo. Alam yan ni Lord. Kita ka ni Lord. Lapit kay Lord. Kay Lord may kwento. Church, huwag kang mahiyang magsabi. Huwag mong suluhin. Young people, huwag niyong suluhin ang laban. Parents, huwag niyong suluhin ang laban. Adults, huwag niyong suluhin ang laban. Mga tatay, huwag niyong suluhin ang laban. Mga nanay, huwag niyong suluhin ang laban. Andyan si Lord, gustong kumilos sa'yo. Huwag nating sarilinin ang bigat. Huwag. Kasi gusto ni Lord tumulong. Be true and the Lord will send help. Kaya may church. Amen. That's why we have this. For us to pray for one another. Para ikaw maging Elijah sa iba. Amen. Baka ikaw ang gagamitin ni Lord para sa unexpected breakthrough ng iba. Kaya andyan ang ating mga life group leader. Kaya andyan ating pastor. Andyan ang partner mo. Huwag mong sasarilinin ang laban. If you want to experience yung help ni Lord, stand up. We're gonna ask and we're gonna cry out this time. I don't know what you've been going through, kung anong dinadala mo, pero itong sigurado ako, gusto ng Diyos paangatin ang sitwasyon mo. Gusto ng Diyos tulungan ka. Gusto ni Lord yung burden na dinadala mo, gusto ni Lord tulungan ka sa pagdadala.
before we worship the Lord, isipin mo na yung area na gusto mong hingan ng tulong si Lord. Sige, isipin mo na ngayon. Don't mind the person beside you. Let this moment be between you and God. Kausapin mo si Lord. Lord, itong sitwasyon namin. Lord, kakaunti na yung flour. Lord, kakaunti na yung oil. Lord, kailangan namin ng help mo. Lord, help. Lord, tagtuyo ang paligid. Lord, magpadala ka ng raven sa buhay ko, Lord. Lord, I don't know anymore, Lord. Pero itong sabihin ko sa inyo, Matthew 7:7-8. Our last scripture for today. Look at this, church. Ask, and it will be given to you. Amen. Seek, and you will find. Woo. Knock, and the door will be open to you. Verse 8. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. Church, hingin mo kay Lord. Hingin mo kay Lord. Hingin mo kay Lord. Anak ka, ama mo siya. Lord, we pray this time, Lord, J1 Sherwood Park naman. Lord, tagtuyo sa paligid. Pero Lord, we know magpapadala ka ng mga unexpected things sa iyong mga anak. Lord, hindi namin alam kung saan manggagaling. Pero alam namin gagamit ka ng mga imposible para pagpalain ang bawat isa. Lord, kahit kokonti na yung flour, kahit kakonti na yung oil, Lord, magugulat kami kasi hindi mauubusan ng bawat isa. Lord, biyayaan mo kaming magtiwala sa iyo. Biyayaan mo kaming umasa sa iyo, Lord. Tanggalin mo sa amin, Lord, ang pride. Tanggalin mo sa amin, Lord, yung sinosolo ang laban. Tanggalin mo sa amin, Lord. Tanggalin mo sa amin, Lord. Tanggalin mo. Tanggalin mo, Lord, ang self-sufficiency sa amin. Tanggalin mo, Panginoon, ang fear of rejection. And Lord, this time, we are calling your name right now, Jesus. Lord, we are calling your name and thank you. You are giving faith sa bawat isa ngayon. You're giving faith sa bawat isa ngayon. Get ready, church. Get ready as we worship the Lord. May ibababa ang Diyos ngayon. Get ready, get ready. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Sige, hingin mo na. Hingin mo na, hingin mo na ang tulong ni Lord. Hingin mo na. Hingin mo na. Woo. Faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Sige, hingi ka ng tulong kay Lord. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great.
I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Church, I believe kanina pa nangungusap si Lord. I believe kanina pang gustong magbaba ni Lord sa'yo. If you really want to ask the Lord's help, takbo dito sa unahan. May gustong ibaba si Lord na panibagong kalakasan. May gustong ibaba si Lord na panibagong apoy. May gusto si Lord na ibabang panibago sa buhay mo. If you want the Lord, if you're asking help from the Lord, come here in front. Tatanggap tayo sa Diyos. Tatanggap tayo sa Diyos. Tatanggap tayo sa Diyos. Tatanggap tayo ngayon. Tatanggap tayo ngayon. Huwag kang mag-alala. We're gonna lay down all the burdens here in the presence of God. Bibitawan na natin. Sabi ni Lord, give me your son. Ibigay mo na ang dinadala mo. Ibigay mo na ngayon. Ibigay mo na. Get ready. Prepare your hearts. Ibigay mo na. Isipin mo na kung ano yan. Isipin mo na. And the Lord says, give me your son. Ano yan? Ibigay mo na kay Lord. Ibigay mo na kay Lord. Talk to God now. Talk to God. Lord, we need you, Lord. We need your help. We need strength from you. Lord, we need you, Lord. Lord, hindi na namin alam kung paano susolusyonan. Lord, hindi na namin alam kung anong uunahin. Lord, hindi na namin alam, Lord, kung paano kami haharap sa sitwasyon. Lord, help. Lord, help. Lord, help. Just say it. Lord, help. Lord, help. Lord, help. Sige, just talk to God. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, humanda ka. Prepare yourself. In the count of 3, may ibabalik si Lord sa'yo. In the count of 3, may bubuhayin ng Diyos sa'yo. In the count of 3, may ibababang breakthrough ang Diyos ngayon dito sa lugar na ito. Get ready! My God, you never win. I may be weak. 3! Your spirit strong in me. 2! Ayan na. 1! 2! 3! My flesh may fail. Yes, God. My God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Yes, God. Give me faith to trust what you say. Sige, sabi mo kay Lord, that you're good
and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Sige, kausapin mo lang ang Diyos. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Sige, magpakatotoo ka lang ngayon sa Diyos. Your spirit strong in me, my flesh may fail. My God, you never. Lord, hindi ka nang bibigo. Lord, hindi ka nang bibigo ng mga anak mo. Lord, iba kapag ikaw ang kumilos. Lord, kapag ikaw ang tumulong, we will expect the unexpected. And Lord, thank you that we will lift our eyes in the hills from where our help comes from. Our help comes from the Lord. Lord, sa'yo nagmumula ang help namin. And thank you, Lord, may ginawa ka na. May tinugon ka na, Lord. May pinalakas ka na. Lord, may pinag-apoy ka na uli. Lord, may pinalik mo ang fire, Lord God. Lord, may ginigising ka ngayon. Woo. For the last time, church, let's sing, give me faith. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I may be weak, I may be weak, your spirit's strong in me, my flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, your spirit's strong in me, my flesh may fail, my God, you never will. Kung alam mong may ginawa ang Diyos sa'yo, kung alam mong tutulungan ka ni Lord, sige, magpasalamat ka na sa Diyos ngayon. Pasalamatan mo si Lord. Pasalamatan mo si Lord. Pasalamatan mo si Lord. Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa tulong na nagmumula sa'yo. Thank you, Lord. Sige, pasalamatan mo si Yahweh. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Church, raise up your hand. Sige, taas mo kamay mo. Lord, patuloy naming pinagkakatiwala sa'yo. Yung mga burden, yung mga pinagpe-pray, Lord, yung mga pinagbubuntis namin sa panalangin, yung mga iniiyak namin, Lord, yung mga desire namin, Lord, patuloy naming itinataas sa'yo. And Lord, thank you. Kasi, ikaw ay Ama. At bilang anak, alam mong pangangailangan namin. And we are excited to see, ngayong taong ito, aapaw ang pabor mula sa iyo. Salamat, Lord. We are excited, God. May binubuo ka na sa buhay ng bawat isa. May pinapatunayan ka, and Lord, we will serve you. We will serve you, Lord. Lord, we just dedicate everything unto you. We love you, we praise you. Ikaw nang bahala, Lord. We give you back all the praises, honor, adoration, thanksgiving.
This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Praise God. Thank you, Lord. Humanap ka ng sabihan mo, the Lord bless you. The Lord bless you.